Amen. Sa mga kapatid, pupunta na tayo sa ating Morning Revival Preview. At syempre, umpisa na naman ng bagong linggo at meron na naman tayong bagong title. So, ang title natin for this week ay The New Husband. Amen. So, interesting itong message na to. Okay, sa mga kapatid, pupunta na ako sa Day 1. So, ang schedule natin ay Week 4, Day 1. Amen. So, ito yung mga Bible verses natin. Isaiah 5:4. Isaiah 54. Isaiah 54:5. Your Maker is your husband. Jehovah of hosts is his name. And the Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. So, ang linaw nito, yung sinasabi rito. Sabi niya, your Maker is your husband. Sino ang sinasabihan? Siyempre tayo. Na ang tagapaglikha natin ay ang ating asawang lalaki. So, ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya ang tao, kasama ang babae lalaki dito. Nilikha niya ang tao upang siya ang maging asawang lalaki nito. So yan yung original na plano ng Diyos sa tao. Ang gawin silang asawang babae at siya ang asawang lalaki. So ito ay hindi natin inimbento, kundi ito ay nakasulat sa kasulatan. Malinaw na sinasabi, ang inyong tagapaglikha ay ang inyong asawang lalaki. So sa 2 Corinthians 11:2, for I am jealous over you with the jealousy of God, for I betroth you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. Amen. So sa Old Testament, sa pamamagitan ng creation, ang Diyos ay naging asawang lalaki natin. Pero pagdating naman sa New Testament, sinasabi rito na ang eklesiya, ang asawa naman niya, kung saan siya ay pinagkasundo, itinipan, betroth. Itinipan kay Kristo naman. Si Kristo. Kaya si Kristo, ang asawang lalaki ng eklesiya. So ang eklesiya na binubuo ng lahat ng mga believer sa bagong tipan, kasama ang mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, sama-sama, ay isang asawang babae. At ang asawang lalaki ay si Kristo. So ganyan ang scripture. Kasi itong mga topic na na binabanggit natin mga kapatid, hindi gaano pinag-uusapan kasi ito Lalo na sa Kristyanismo. Hindi gaano dinidiscuss. Nung nasa religion ka na, may nagsabi ba sa'yo na alam mo ba ang mga tao, ang asawa nila, nang sila ay nilikha ay ang Diyos mismo. Hindi masyadong binabanggit yan. Pero nasa Biblia siya. At pagdating naman sa bagong tipan, pag binabanggit naman ng church, ang eklesiya, hindi gano'n sinasabi na ang eklesiya ay asawang babae at ang asawang lalaki ay si Kristo. Hindi rin gano'n binabanggit yan. Pero tayo, wala tayong tinatago. Ang buong Biblia, ginaggalugad natin yan at nilalabas natin yung mga sinasabi na nandyan. Amen. Okay, so magbabasa na ako. In God's creation, man's original position was that of a wife. Isaiah 54:5 says that God, our Maker, is our husband. Thus, according to God's creation, man had the position of a wife. As a wife to God, we must depend upon Him and take Him as our head. This was our original position. So yan yun sa creation, sa paglikha, na kung saan nilikha ng Diyos ang tao bilang asawang babae. At siya ang asawang lalaki. At ito ay sumasagisag din
na ang tao na nilikha ng Diyos dapat dumepende sa Diyos bilang kanyang asawang lalaki. Kasi normally, sa mag-asawa, yung babae ay dumidepende sa kanyang asawang lalaki sa halos sa lahat ng bagay. So, ganun yung posisyon ng asawang babae. Lalo nung unang panahon, ang mga babae hindi naman masyado nagtatrabaho yan. No? At ang normal na situation, nung unang panahon, ang lalaki talaga ang nagtatrabaho. Kaya siya yung pinanggagalingan ng supply. At ang babae, siya ay dumidepende sa kanyang asawa. Kaya ang isa sa pakahulugan, okay, na ang tao ay asawang babae ay para ang tao ay dumipende sa Diyos. Pag sinabi natin dumipende, umaasa siya sa Diyos mismo. Ang Diyos lang ang kanyang inaasahan sa lahat ng bagay. When man fell, he took another position, the self-assuming position of the old man. The fallen man assumed the position of a husband. The man created by God was a wife. The fallen man became a husband. So ito, nabago na yung sitwasyon. Sa paglikha, ang tao ay asawang babae. Subalit nung siya ay natisod, so alam naman natin ang kasaysayan, na ang tao ay natisod nang kinain niya ang bunga ng punong kahoy tungkol sa mabuti, tungkol sa kaalaman ng mabuti at masama. So nung kinain niya yan, nakapasok sa kanya yung kalikasan ni Satanas at siya ay naging natisod na tao. At nung naging natisod siyang tao, nagbago ang kanyang posisyon. Dati-dati siya ay asawang babae. No? Pero pagkatapos ng posisyon, siya ay naging lumang taong lalaki. No? Na naging asawang lalaki. So yun yung ano. So sa pagkatisod yan. Sa pagkatisod, ang taong natisod ay naging asawang lalaki. Yan na yung nagbago na rin yung kanyang posisyon. Mula sa pagiging asawang babae ng Diyos, natisod, naging asawang lalaki. No? At naging lumang taong lalaki. Amen. Assuming the position of assuming, sinasabi natin assuming, ibig sabihin, self-assuming, isang pagtatalaga sa kanyang sarili. So, ibinago niya yung kanyang posisyon. No, hindi na siya asawang babae, kundi itinalagay niya yung sarili niya bilang isang asawang lalaki. So, nawala ng pwesto ang Diyos. Pansin nyo? Sa pagkalikha, ang Diyos ang may posisyon doon sa asawang lalaki. Ang tao ay asawang babae. Pero nung natisod yung tao, kinuha niya yung posisyon ng asawang lalaki. At ang Diyos ay nawala ng posisyon. Na isang tabi ang Diyos. Oh, seryoso yung Diyos na isang tabi. Nang ibig sabihin, hindi na siya umaasa sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. Amen. Assuming the position of the husband, the fallen man became independent of God and made himself the head as the husband. So yun. So tama naman yung sinabi ko. Na nung siya ay naging ilagay na niya ang kanyang posisyon bilang asawang lalaki, hindi na siya dumidepende sa Diyos. Actually, sa history ng pagkatisod ng tao, ganyan naman talaga nangyari. Bago natisod ang tao, nilagay niya ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden. At lahat ng kailangan niya, dumidepende siya sa Diyos. Pagkain niya, protection, aliw, lahat ng kailangan niya mula sa Diyos, nanggagaling sa Diyos. Pero pagkatapos niyang matisod, siya ay napaalis doon sa garden. Pinaalis siya ng Diyos doon. At pagkatapos nun, ang tao ay nailayo na sa Diyos. Kailangan na niya magtrabaho. Di ba? Para siya ay mabuhay. Dati-dati umaasa siya sa Diyos, pero kailangan na niya ngayon magtrabaho.
At gumagawa rin siya ng mga sandata para maproteksyonan na yung sarili niya. Ano pa? At inimbento na rin niya yung mga bagay ng aliwan katulad ng mga musical instrument. So nagkaroon na ng mga development yung buhay ng tao. At patuloy ang development ng isang sitwasyon na kung saan ang tao hindi na umaasa sa Diyos. Kung titignan mo ang tao sa mundo, ganyan ang sitwasyon ngayon. Hindi naman nila kailangan yung Diyos sa feeling nila. Tatrabaho sila, nagsisikap sila, gumagawa sila ng mga armas, no? At yung mga mayayaman, kumukuha ng bodyguard sapagkat feeling nila hindi naman nila kailangan ng proteksyon ng Diyos. At mula sa mga pera na kanilang nalilikom, nabibili nila yung gusto nila, kung anong gusto nilang gawin. Wala nang lugar ng Diyos sa buhay ng tao. No? So yun yung resulta ng pagkatisod. Ang mundo ngayon, rebelde sa Diyos. No? At may mga tao na hindi nila kinikilala Diyos. At may mga tao naman na hindi nga naniniwala may Diyos. No? Yan yung sitwasyon ng mundo ngayon. No? Nasa isang posisyon siya ng asawang lalaki. Okay. Amen. So, among fallen people, both males and females think of themselves as husbands. Many wives have said, "Why must I be under my husband? He should be under me. Why should he be the head? I want to be the head." Hence, fallen men became a strong, ugly husband. So yan na yung lalo yung panahon ngayon na ang mga babae naging mga professional din, parang mga lalaki. At pinapasukan na rin nila yung mga gawain ng lalaki. At pinaglalaban nila yung equality ng babae at lalaki sa panahon na ito. Kaya taliwas ito sa ekonomiya ng Diyos. No? Kaya yan na yung mundo ngayon. Maski yung husband and wife, yung mga babae, bagaman sinasabi ng Biblia, ang ulo ng babae ay ang lalaki. Ang lalaki ay tumatayo bilang ulo sa kanyang asawang babae. Pero maraming babae ngayon, bakit ako magpapasakop sa iyo? Bakit gagawin kitang ulo? Dapat ako maging ulo. Bakit ako magpapasakop sa iyo? Dapat ikaw ang magpasakop sa akin. Wala kang trabaho. So, yung mundo, naging na siya, taliwas siya sa ordinasyon ng Diyos. So, mula sa paglikha, hanggang sa pagkatisod, hanggang sa sitwasyon ngayong panahon na to. So, tama naman yung mga sinasabi ng mensahe. Amen. So, today's reading na ako. Since fallen man wanted to be the husband, God gave him the law. The law is not intended for the wife, but for the fallen husband. Thus, this law becomes the law of the old man, the law regarding the husband. O yan. So, pagkatapos ng fall, anong ginawa ng Diyos? Nagbigay siya ng law. Diyan na lumabas yung mga kautusan. Kautusan, o sabihin natin, katulad ng 10 Commandments, kasama yan sa kautusan. So, ang Diyos ay naglabas ng kanyang mga laws, mga law, kautusan, commandments, mga batas na nanggaling sa kanya. So, yan ay ibinigay ng Diyos pagkatapos na ang tao ay natisod. At ang kautusan ay nagsimula sa panahon ni Moses. Diba? Yung kautusan binigay niya kay Moses. So, yan yung history ng pagkatisod. Okay. Diyan nagkaroon ng kautusan. Bago natisod ang tao, walang kautusan. Amen. However, God did not intend that the old man keep the law because the old man cannot keep it. People make a great mistake when they think that God gave man the law that he might keep it. Amen. Ito, totoo ito. Totoo ito. Okay. Ang tao nagkamali eh. Nung binigay ng Diyos ang kautusan, ang nasa isip ng tao, isasagawa ko to. Gagawin ko to mga kautusan na ito.
So yun yung nasa isip ng tao. Tama naman, di ba? Maski tayo, nung tayo ay nasa relihiyon pa. At pwede rin na marami, mga ilang nakikinig sa akin ngayon ay nasa relihiyon pa. Ano bang tinuturo sa relihiyon? I-memorize nyo ang 10 Commandments at gawin nyo ito. Gawin nyo ito. So yan yung nasa isip ng tao nung binigay ng Diyos ang kautusan. Pero ang Diyos, hindi naman niya binigay yung kautusan para sundin ng tao. Dahil alam naman ng Diyos na hindi kaya ng tao na gawin ang kautusan. Walang tao makakagawa ng kautusan. Bakit niya ibibigay ang isang bagay na alam naman niyang walang makakagawa? Hindi gagawin ng Diyos yan. Wala itong laws. Sasabihin niya, ibibigay ko ito sa tao. Pero hindi naman to kaya ng tao. So, ano silbi nito kung ang kanyang intensyon ay binigay niya ito para gawin ng tao? So, hindi ganun ng Diyos. Yung binigay niya ang kautusan, wala siyang intensyon na ito ay gawin ng tao. Sapagkat, unang-una, alam din niya na hindi kaya ng taong isagawa ang kautusan. Walang makakagawa niyan. Sabihin ko sa inyo, maski sa panahon na ito, maski na yung mga sinasabi natin, mga spiritual na tao, mga, sige, mga spiritual na kayo, pero kaya nyo bang gawin yung law? Hindi nyo kakayanin yan. Walang makakagawa niyan. Maniwala kayo. Kaya hindi rin intensyon ng Diyos na binigay niya yan para gawin ng tao. So, yun yung unang part. Okay. So, ulitin ko yung last sentence. Sabi niya, people make a great mistake when they think that God gave man the law that she might keep it. On the contrary, God gave the law to man that he might break it, and that by breaking it, he might be completely exposed. Yun. Yun. Binigay ng Diyos ang kautusan, hindi para isagawa ng tao, kundi upang i-break niya ito. I-break, anong Tagalog yan? Upang ito ay kanyang salansangin. Hindi isagawa. May law, binigay ng Diyos sa tao. Walang intention ng Diyos na gawin nito ng tao. Sapagkat una, alam din niyang hindi magagawa ng taong ito. Ng tao, itong kautusan. Pero bakit niya binigay ito? Para i-break ng tao. Para wag nilang gawin. Para hindi lang wag gawin, kundi para kanilang salansangin. Suwayin. Yun. Ang kautusan ay binigay ng Diyos sa tao para suwayin niya yung kautusan. Okay. At sa pamamagitan ng pagsuway niya sa kautusan, ang tao ay mahantad. Gusto ng Diyos na gamitin ang kautusan upang ang tao maihantad. Maihantad. Ibig sabihin, maihantad na siya ay mahina. Yun ang ibig sabihin. Ang law, ginamit niya upang mahantad. Maipakita na ang tao ay mahina. Parang ano yan eh. Parang isang klase ng pagsusulit na hindi mo kayang ipasa upang makita na ikaw ay hindi marunong. Hindi mo kayang gawin, na-expose ka. Na-expose ka. Makita mo ang kahinaan mo. Wow, ganda, di ba? Ganda. Tama. Kung walang kautusan, hindi alam ng tao yung kanyang kondisyon. Akala niya okay siya. Pero nung binigay ng Diyos yung kautusan, naku, subukan ko nga gawin. Naku, hindi ko kaya. Ay, naku, bumabaksak ako. Hindi ko nagagawa. Ay, mahina ako. Yun, tama yun. Yun ang tama. Amen. If you try to keep the law, you are wrong. If you break the law, you are correct. Brother, kakaiba na yung mga pagtuturo pala natin. Kung susubukan mo, okay, na isagawa ang batas, mali ka. Mali ka. Pero ito pinag-usapan natin, ito yung law ng Diyos, ha? Hindi yung law ng mundo. Kasi yung law ng mundo ngayon, kapag ito ay sinalungat mo, baka makulong ka. Ang pinag-uusapan natin ay mas mataas pang law kaysa sa mga batas ng mundo. Mas mataas pa. Hindi natin kayang gawin. At ito ay ibe-break natin.
pag brinake mo yung law, tama ka. Kasi yun naman ang inaasahan ng Diyos. Ano ba inaasahan ng Diyos sa atin tungkol sa batas? Sa kanyang kautusan? Ibe-break natin siya. Alam ng Diyos yan. Kaya pag brinake mo, tumatama yan sa nasa isip ng Diyos, okay, bilang layunin ng kanyang pagbibigay ng kautusan. The law was not given for men to keep it. It was given for men to break. Yan, so tandaan natin. So ganun pala. Oh, daming commandments ng araw na memorize ko yan eh. 10 commandments. Thou shall not. Ganyan madalas yan, thou shall not. Di ba? Oh, thou shall not lie. Huwag ka magsisinungaling. Thou shall not lie. Pero sino ba tao hindi nagsisinungaling? Di ba? Ano pa? Honor your father and mother. Honor. Sino bang tao ang hindi nagrereklamo sa magulang nila? Pag nagreklamo ka sa magulang mo, yan ay not honoring them. Pag hindi mo sila sinunod, not honoring them. Pag ikaw ay nag-murmur, nagbubulong-bulong sa likuran nila, you are not honoring them. You are murmuring. Lahat tayo ganyan. Lahat tayo. Sa isang banda, sabihin mo, mahal mo yung magulang mo. Oo, okay, sige, naniniwala ako. Pero kailan ba hindi ka umangal at nagrebelde sa kanila? Di ba? Kailan ba hindi mo sila sinagot-sagot? Ako, magulang din. At nakita ko din yung mga sitwasyon ng mga ibang magulang. Hindi lang yung anak mo, minsan sasagot-sagot sa'yo, pati apo mo. Pero mahal ka nila. Tinatry nila yung best nila na igalang ka kasi may law eh. Kaya lang nasusuwayan. At sinasabi sa atin, minsan mo lang brinake yung law. Yun na yun. Sabi mo, bihira lang naman yung brother. Maski yung pagsisinungaling, bihira lang naman. Brinake mo siya na isang beses, tapos ka na. Tapos ka na. Pero hindi lang isang beses. Thou shall not steal. Huwag ka magnanakaw. Huwag ka magnanakaw. Pero bata pa tayo. Kumukupit na tayo ng pera. Maski sa bulsa ng tatay natin. At yung mga sobrang sukli, ayaw na natin ibalik. So wala. Mahina ang tao. Dinebreak natin ang law. Tama yan. Yan naman ang inaasahan ng Diyos para ma-expose tayo. Upang makita natin na tayo ay mga mahihinang tao at mga nagkakasala. Amen. Okay, so this thought is scriptural. Papatunayan natin na yung pag-break ng law ay scriptural. Tama yan. Romans 3:20 says, through the law, through the law is the clear knowledge of sin. Sa pamamagitan ng kautusan, nagkakaroon tayo ng malinaw na kaalaman tungkol sa kasalanan. At yan ay mahalaga sa kaligtasan ng tao. Sino mang tao na nagsasabing hindi siya makasalanan, wala siyang kasalanan, hindi pa siya nagkakasala, siya ay naliligaw. At hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Sapagkat ang isang kondisyon para maligtas ka, dapat aminin mo na ikaw ay makasalanan. Upang sa ganon, aminin mo na kailangan mo ng tagapagligtas. Ang isang tao na hindi inaamin na siya ay makasalanan, hindi maliligtas. Okay. Pero paano mo aaminin na makasalanan ka? Kailangan mo ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, ma-expose ka. Sa pamamagitan ng pagsalangsang mo sa kautusan, makikita mo yung sarili mo na ikaw ay isang makasalanan. Kung walang law, hindi natin makikita na makasalanan tayo. Halimbawa, walang batas na nagsasabing, huwag kang magnakaw. Eh di, nagnanakaw ka. Wala kang damdamin na kasalanan yung pagnanakaw.
Dahil wala namang batas, mangangatwiran ka lang, sa gutom ako eh. Sa wala akong pera, dami naman niyang pera eh. Kaya ninanakawan ko siya. Ano, sama nun? Masama ba yun? Masama bang magnakaw? Pag gutom ang tao, masama bang pag nakawan yung maraming pera, sobra-sobra naman yung pera nila? O hindi ba? Pero kung may batas na nagsabi na huwag ka magnakaw, wala ka ng katwiran, nagnakaw ka, guilty ka. So, kaya ganyan ginagamit ang kautusan. Ganyan ang pinakadahilan bakit binigay ng Diyos ang kautusan upang ihantad ang tao. Kaya kung sisikapin mong isagawa siya, mali ka nga. Sapagat ito ay ibinigay para i-break. At sa panahon na na-break mo na siya, makikita mo na yung sarili mo. Na makasalanan ka, kailangan mo pala si Jesus na tagapagligtas. Maliligtas ka. Good, di ba? Ang ganda ng logic dito. Tama. Amen. Okay, so sabi niya, if man had no law, he would continue to commit sins, but would not recognize them as such. Tama naman, di ba? Men would excuse his sinful deeds, using favorable terms to describe them. However, the law identifies sin as sin. Amen. O yun. Kung walang law, okay, walang makakaisip, makakaramdam na siya ay nagkasala. Lahat ng mga maling bagay na ginagawa niya, pwede siya maglabas ng dahilan bakit niya ginagawa yan. Ganun naman eh. Di ba? Kaya nga yung tao, magaling mag-reason eh. Magaling siya mag-reason. Di ba? Sabihin mo man, huwag kang magalit, masama magalit. Nakakagalit eh. Isipin mo naman yung ginawa, hindi ba ako magagalit niya? Parang may katwiran siya. Pero kung sinabi ng batas, bawal magalit, talo ka agad dahil nagalit ka. Naintindihan niyo na. Di ba? So, ano mo, sabi ng kautusan, wala sa Old, sa New Testament, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaisipan, buong kaluluwa, buong kalakasan. Ibigin mo ang Diyos. Kaya mo ba yan? So, walang makakagawa niyan. Kaya babagsak tayong lahat. Diba? Gusto niyo ba ng kautusan? Sa isang banda, ayaw natin kasi hinahantad tayo eh. Pero sa kabilang banda, kailangan natin upang makita natin ang ating kahinaan. At yan din ang gusto ng Diyos. Gamitin ang kautusan, i-break mo yan, upang malaman mo na ikaw ay mahinang tao. Diba? Maski sa mundo naman eh. Okay. Sa mundo naman, merong kautusan, may mga laws na ginawa. Somehow, ito naman ay nakakatulong upang ang tao ay madisiplina. So, pwede ko sabihin, ang batas sa mundo ay upang disiplinahin ng tao at dalhin ang kaayusan sa mundo, ang peace and order. So, yan naman ang batas sa mundo. Pero somehow, hindi pa rin natutupad ng tao. May kaparusahan na, napapagsak pa rin sila. Okay? Pero, ang batas ng Diyos, mas mataas siya. Kung hindi mo nga kaya yung batas ng tao, gaano pa kaya yung batas ng Diyos? Kaya walang intention ang Diyos na ibigay ang kautusan para gawin ng tao. So, pwede mong sabihin, hindi naman lahat na susuway ko. Diba na? Magaling tayo mag-isip. Pero ang batas ay isang totality ng batas. Isang batas lang na sinuway mo. Maski minsan, baksa ka na. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang pagsuway sa batas. Diba? Kapag ikaw ay nagkasala, maski minsan lang, maliit lang, nagsinungaling ka lang na isang beses,
Gagamitin ang kautusan upang hatulan ka ng kamatayan. Ganun siya kalupit. Kaya walang makakaligtas sa tao. Sino makakaligtas? Wala. May isang tao lang sa buong sinukob na hindi nagkasala at walang kasalanan. Yan ay ang Panginoong Hesus. Hindi mo pwedeng gamitin ang kautusan para akusahan mo siya. Siya lang ang walang kasalanan. Panginoon, ikaw lang ang hindi nagkasala. Walang iba. Walang iba. Maski yung mga karakter sa Biblia, lahat nagkasala. Lahat nagkasala. At lahat kailangan ng tagapagligtas. Di ba? Yung mga sinasabi natin santo-santo, sa isang banda, mga banal sila na nagamit ng Diyos. Pero tao rin sila, okay, na hindi exempted sa kasalanan. Si Jesus lang ang taong si Jesus, ang hindi nagkasala at walang kalikasan ng kasalanan. Amen. Amen. Okay, so, moreover, Romans 4:15 says, where there is no law, neither is there transgression. You may think that the law prevents transgression, but this verse says that the law exposes transgression. Amen. So sabi niya, kung walang law, walang naman transgression. So ibig sabihin, kung walang batas, walang pagsuway. Ibig niya sabihin, transgression is pagsuway. Wala kang susuwayin. Wala kasing batas eh. Kaya walang taong sumusuway. Kaya ang tao, dahil walang batas, hindi makakadama ng pagkakamali sa Diyos at pagkakasala. So yun yung ibig sabihin nito. Hindi ibig sabihin na ang kasalanan ay umiral lang nung binigay yung kautusan. Hindi. Ang kasalanan, umiiral na siya bago pa binigay ang kautusan. No? Kaya hindi niya sinabi na kung walang law, walang sin. Hindi. Ang sabi niya, kung walang law, walang transgression. Ang ibig sabihin ng transgression, walang pagsuway sa kautusan. Kasi wala namang law. Pero hindi nangangahulugan na dahil hindi sila sumusuway sa batas at sapagkat wala pa namang batas noon o kautusan, hindi sila nagkasala. No? Ang unang kasalanan ng tao, no, ay ang kanyang pagkain ng bunga ng maling puno. Kung tutusin, transgression na yun eh. Ang ibig sabihin ng transgression, pagsuway. Kaya bago pa umiral ang kautusan, sumuway ng tao sa Diyos. Nung kinain niya yung bunga, okay, ng puno ng kaalaman tungkol sa masama at mabuti. Sapagkat bago pa binigay yung batas, sinabihan na siya ng Diyos. Itong bunga ng punong ito, huwag mong kakainin. Ano yan? That is a law. Commandments yan. Direkta sa bibig ng Diyos. At dahil kinain niya, sinuway niya yung utos ng Diyos. Kaya that is transgression. At the same time, that is a sin. No? Ang transgression ay sin. Sa mundo, ang transgression, ay crime. Amen. Okay, so, furthermore, Romans 5:20 says, the law entered in alongside that the offense might abound. Amen. Sabi niya, yung pagpasok ng kautusan ay upang ang kasalanan, okay, ginamit niya yung salitang abound, ay lalong sumagana, ma-expose, mapalaki. Oo. Kasi kung walang kautusan, yung kasalanan na simple ay parang simple. Tapos yung kasalanan na grabe ay parang simple pa rin. Pero sa pamamagitan ng kautusan, pinapakita niya yung katindihan ng kasalanan na ginawa ng tao.
no, sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan ang nagde-define ng mga kasalanan at nagpapakita ng kaseryosohan ng mga kasalanan. O, kaya ang kautusan binigay, okay, para i-break ng tao. At sa pagbe-break niya, nahahantad kung anong klaseng tao siya. Ano ang kanyang kalikasan, ano ang kanyang kalagayan. No? At yan ay para ihantad ang kasalanan. No? At sa pamamagitan ng kautusan, yung sin abound. Amen. Amen. Okay, so, the law did not enter that the offense might be reduced or restricted. So, naintindihan yun? Yung kasalanan, hindi naman, ay yung kautusan, hindi ibinigay para bawasan yung kasalanan o kaya limitahan siya. Hindi kaya ng kautusan na bawasan yung kasalanan. Kundi kaya niyang i-expose at i-abound siya at ipakita ang katindihan ng kasalanan. No? At wala rin kakayahan yung kautusan na pigilin ang tao para hindi magkasala. Hindi niya kayang gawin yan. Ang kautusan, wala siyang kakayahan na ihinto ang tao sa pagkakasala. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung nature ng kasalanan na walang iba kundi si Satanas, nasa tao siya. Nature na siya eh. Kaya ang sin, meron siyang dalawang usage sa Bible. Yung isa ay singular, sin, walang S. Ibig sabihin, yun yung nature, kalikasan yun, na pumasok sa tao na walang iba kundi si Satanas. So yun yung ano. Yung isa naman ay sins, plural. Ito naman yung act of sinning, lying, stealing, so, mga pandaraya, pagkagalit, pagkainggit, lahat ng klaseng kasalanan, ang dami. Pangangalunya, pagsampa sa Diyos-Diyosan, ako, yan ang mga matitindi. So lahat yan ay mga sins. Ang pinanggagalingan niya, yung nature na nasa tao, which is sin. Kaya hindi pwedeng hindi siya magkasala dahil merong sin sa loob niya. Merong nature ng sin sa loob niya. Na siya para bang kumbaga sa ano, yun yung nagpo-produce ng mga kasalanan. Yung nature na yan. Mula dyan, lumalabas ang mga kasalanan. Lumalabas ang mga kasalanan. Para siya isang puno talaga na nagbubunga. Yung puno ay sin. Yung kanyang mga bunga ay sins. Kaya yung law binigay sa tao, hindi para pigilin yung sin or sins. Hindi niya kaya yun. Kundi ang kaya niyang gawin, lalong i-expose yung kasalanan. Hinahantat. Ito, sin. O, gumawa ka na naman, sin to. Sin. Ang dami ko pa ng kasalanan. Ako pala ay makasalanan. Mahina pala ako. So, yun ang purpose ng law. Amen. Okay. So, sabi nito, okay. This is our natural concept and thoughts. Paul says that the law entered that the offense might abound, meaning that it might increase plentifully. Thus, the Bible indicates that the law was not given for us to keep, but for us to violate. Amen. So, inulit yan. Inulit yan. Okay. Alam niyo ba kasi, yung law ng Diyos, yung law ng Diyos nasa labas yan, nakasulat yan. Yan ang mga commandments na tinatawag natin. Okay, so nandyan yan. Tapos yun namang kaisipan ng tao. Okay, at yung law na nakasulat, may relasyon sila. Ano yan eh, interrelated yung dalawa na yan. Yung tao kasi nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at anyo. Kaya yung tao may kabutihan ang kanyang konsepto, kanyang kaisipan, parang katulad ng Diyos. No, na merong kaisipan ng katwiran, kaisipan ng kabutihan, at kinamumuhian din niya yung masama. So yan yung konsepto at kaisipan ng tao
ayon sa paglikha. So, yun. Ganon. At ito mga kaisipan natin at konsepto, tumutugma siya doon sa law ng Diyos na pag nakita mo, oo, gusto ko to. Ito ang gusto kong gawin. So, magkaroon ng ganyan ng relasyon. Pero pag gagawin mo na, ayun na mararamdaman mo ang bigat sa loob mo. May isang umaatake na imbis na magawa mo yung gusto mong gawin, kabaliktaran ang nagagawa mo. Na nagpapakita sa atin na tayo talaga ay makasalanan at nakakagawa ng kasalanan. So, yun yung sitwasyon natin. Di ba? Lahat ng mga maling ginawa ng tao, kasalanan o maski na krimen pa yan, ayaw niya yan kung tutuusin. Hindi niya pinangarap yan. At hindi yan ang gusto ng kanyang kaisipan. Kundi ang gusto ng kaisipan niya ay isagawa yung mga nakasulat na law ng Diyos. Isa-isa, yan ang gusto ko. Ang problema, pag gagawin na niya, hindi na niya kayang gawin. Ang nagagawa niya ay kasalanan. So yung batas, yun yung nagsasabi sa kanya, nagpapakita sa kanya, makasalanan ka, tingnan mo, hindi mo nagagawa ito. So yun yung sitwasyon. No. Kung wala yung batas, kalmado siya. Kasi walang law na nagsasabing nagkakamali siya. Sumusuway siya. Kaso binigay ng Diyos yung law. Binigay ng Diyos yung law. Okay, so pero may layunin yan. Amen. Okay, so basahin ko uli. Basahin ko to. You may say, I will not try to break the law. Yun ang sabi mo. Susubukan kong wag suwayin ang mga kautusan namin. Whether you want to break the law or not means nothing. Walang dating yun. Sasabi mo, gusto kong gawin yung kautusan. Yun namang iba, ay hindi ko na kaya, hindi ko nagagawin yan. Walang kwenta yung mga konsepto na yan. Gusto mo, ayaw mo, walang kwenta yan. Kasi hindi naman yung law ibinigay related to para sa ganyang konsepto. Konsepto lang natin yan. Amen. Okay. Whether you want to break the law or not means nothing. For you will break the law. Yun na nga ang sinasabi ko. Gusto mo o ayaw mo, walang kwenta. Kasi eventually, mabe-break mo naman talaga siya. Wala kang magagawa kundi i-break yung law. Naintindihan niyo ba? Kaya aminin na natin na wala tayong kakayahang gawin yan. Kaya huwag ka na magplano. Huwag ka na magplano. No? At huwag mo na sabihin na gagawin ko ito. Huwag ka na magplano. Alam na ng Diyos na i-break mo yan. At maski sabihin mo, wala akong magagawa, i-break ko ito. Talagang ganun na. Huwag mo na rin sabihin yan. Talagang mangyayari yan. Amen. Amen. Okay, so ito. So may example dito. Para malaman nyo na talagang hindi natin kaya ang law. So, sabi niya dito, the law says, love your neighbor as yourself. Law yan. Mahalin mo ang mga kapitbahay mo ng katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yun ang sabi ng batas. Kaya mo ba yan? Hindi lang sinabi mahalin mo. Dapat yung pagmamahal mo ay katulad ng kung gaano mo kamahal yung sarili mo. Yun ang gusto ng Diyos. Sabi niya sa batas. At alam ng Diyos na hindi mo kayang gawin yan. Sino mo makakapagmahal ng kapitbahay na katulad ng pagmamahal niya sa sarili niya? Di ba? Pwede ka magbigay ng pagkain sa kapitbahay mo. Pero kadalasan, ibibigay mo yung pinaka, anong tawag yun? Sobra. Yung kakainin mo, hindi mo kayang ibigay sa kanila. Mas mahal mo yung sarili mo. So, yun ay katwiran natin. Pero hindi yun ang sinasabi ng kautusan. Ano ba, wag? Ganito. Meron akong pagkain. Okay. Itong pagkain ko ay sapat sa akin para maibsan niya yung gutom ko. Yung kapitbahay ko wala makain. Pero mahal ko sila katulad ng pag-ibig ko sa sarili ko. Ano gagawin ko? Hahatiin ko itong pagkain. Half lang ang kakainin ko. Yung half bibigay ko sa kanya. Kaya mo bang gawin yan? Hindi mo gagawin yan.
Ba't bibigay ko to sa kanila? Yun ang tanong. Amen. Oh, eto. Although you may try to love your neighbor, you cannot do it. Ang damo, sasabihin mo lang, kawawa yung kapitbahay ko, walang makain. Meron ka lang ay awa. Pero yung pag-ibig na katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, wala ka nun. Okay. Hindi mo kayang gawin yung kautusan. Amen. Even the children in school cannot love their classmates as themselves. O children na to, di ba? So yung mga bata, kaya ba nilang mahalin yung mga classmate nila? O wag na yung classmate, yung pinaka-friend niya. Yung pinaka-friend niya. Kaya ba niyang mahalin yan? Ng katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili? Meron siyang laruan, gustong-gusto niya, ibibigay ba niya sa friend niya? Hindi. Wala ka makikitang ganyan. Minsan hindi niya na niya mapahiram, hindi niya mapagamit. Sapagat ang mahal natin ay yung sarili natin. At hindi natin kayang mahalin ang kapwa natin ng katulad ng pag-ibig natin sa sarili natin. Amen. Amen. Everyone reading this message has broken and continues to break at least one of the 10 commandments. Who can keep the law? No one. The law entered that the offense might abound. So ngayon naintindihan na natin. Ang kautusan ay ibinigay upang ang kasalanan ay lalong mahantad. Mahantad siya. At makita natin ang kaseryosohan ng kasalanan dahil sa kautusan. So yun yung purpose, bakit binigay yung law. Upang i-expose ang kasalanan at to make the sin abound. Amen. So according to Romans 7:7, we would not have known sin except through the law. In this verse, Paul says that he would not have known coveting except the law has said, you shall not covet. You shall not covet. Coveting is hindi siya action ng kasalanan. It's from the heart madalas. Ito yung tinatawag na pagnanasa. Huwag kang magnasa. So maring wala ka namang ginawa. Pero ang puso natin, mapagnasa yan. Di ba? Ang pagnanasa ay medyo related sa inggit. Sa inggit. Pero masama ang pagnanasa. Masama rin ang inggit. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Nakakita ka sa kapitbahay mo, nakita mo, bumili siya ng brand new na kotse. Ang ganda. Sobrang ganda. At nung makita mo yan, nainggit ka, at nagkaroon ka ng isang pagnanasa na sana, ganyan din yung car ko. At nakita mo, ang sarap. Hindi mo nahawakan yung car, pero sa puso mo, drive mo siya. Drive mo. That is coveting from the heart. And mostly, sabi niya, yung coveting ay coveting your neighbor's wife. So alam na natin yung istorya niyan. Isang pagnanasa na nagkakaroon sa puso ng tao. Na kung saan sinabi ng Biblia, thou shall not covet. Kaya mo ba yan? Kaya mo bang hindi magnasa? Kaya makikita natin, sino makakagawa ng kautusan? Sino makakagawa? Di ba? Nung dumating ang Panginoon, sinabi niya ng diretso ito. Okay, di ba? Sabi niya, kapag ang isang tao, nakakita siya ng isang babae at may pagnanasa ang kanyang puso, siya ay nangangalo niya. So ang pangangalo niya ay kasalanan ng laman. It's an action ng pangangalo niya. Pero sabi ng Panginoon, walang action yan, walang physical. Yung puso mo lang ay nangalo niya sa pamamagitan ng iyong mata.
Nagkasala ka na. Ang taas ng law. Taas ng law. O ito pa, sabi niya. Sabi sa lumang kautusan, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Pero sa bagong tipan, kapag ikaw ay namuhi ka sa isang kapatid, ikaw ay isang mamamatay tao. Namuhi lang, sasabihin mo, namuhi lang. Pero sa mata ng Diyos, mamamatay tao na pala ako. See? So, tingnan mo yung sarili mo. Namuhi ka na ba? Siyempre, nagkaroon ka ng kaaway. May mga taong napagalit ka na. May mga taong gumawa ng mali sa'yo. At ano naramdaman mo? Hatred. Hindi love. Hatred. Pagkamuhi. Ano yan? That's murder. So, ilan na napatay mo? Dami na. Sa buong buhay mo. Diba? That is violating the law. Violating the law. Kaya mga kapatid, tama ang sinasabi rito. The law was given hindi para i-keep natin, but to violate them. Unang-una, maski desire mong i-keep, hindi mo naman siya makikip. Okay? Hindi mo naman siya makikip. At dahil hindi mo naman siya makikip, wala namang intention ng Diyos na binigay niya yung law para i-keep mo. Alam niyang hindi mo kaya yan. Okay? Pero gagamitin niya ang law to expose us. No? Sapagat mabuti sa tao na alam niyang mali siya. Alam niyang makasalanan siya. Alam niyang mahina siya. No? At mula dito, anong gagawin natin? Mararamdaman mo ang pangangailangan mo ng isang Savior na walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Kaya sa Biblia, yung mga self-righteous na tao, hindi sila naghahabol sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng self-righteous, tinuturing nila yung sarili nilang makatuwiran. Amen. Okay. As a summary, we may say that the law works, that the offense might abound. Once the offense abounds, the law exposes it as sin. In this way, the law leads us to the knowledge of sin. Amen. The position of the regenerated new man is a genuine right position. Regeneration restores us to our original position. So yun yung maiksing concluding word. Na ang mga naisilang na muli ay naibalik muli sa isang posisyon ng pagiging wife sa Diyos. Maganda yun. Sapagat sa posisyon ng isang natisod na tao, siya ay nasa posisyon na siya ang ulo, no? At hindi siya nagdidepende sa Diyos. Subalit sa posisyon ng isang wife, yun yung normal na creation ng Diyos. Pumuposisyon siya bilang isang taong umaasa sa Diyos. No? Umaasa sa Diyos. At yung law ay binigay para sa fallen people. Yan yung mga tao na itinuturing nila na hindi nila kailangan ng Diyos. Pero dahil may law, ini-expose ka, kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo ng kaligtasan. Kailangan mo ng habag. Kailangan mo ng pagpapagaling, katulad ng isang physician. Kailangan mo ng Diyos na tagapagligtas. No? At salamat sa Panginoon, tayo ay na-restore sa pamamagitan ng regeneration. Kaya palaging gumagawa ang Diyos sa buhay natin, no? Nananatili tayong isang taong tinuturing natin na ang Diyos ang ating asawang lalaki, na siyang kailangan natin at siyang sumusuporta sa atin. Amen. Lord Jesus, Panginoon, salamat sa mensaheng ito. Isang liwanag na dinala mo sa amin upang kami ay ihantad mo. Bagamat kami ay mga taong natisod, nalihis sa iyong layunin, subalit muli kami nakabalik sa pamamagitan ng regeneration.
Ito ay ang pagsilang mong muli sa panahon na nakita namin na kami ay mahina at mga makasalanan. Iyon ang panahon na kami ay sumampalataya sa iyo at kami ay naipanumbalik sa posisyon ng isang asawang babae para dumepende sa iyo. Amen.